Manalangin po tayo. Mabagin naming Amang Diyos na nasa langit, na sa amin ay labis na nagmamahal. Salamat po sa iyong dakilang biyaya sa amin. Bagamat mga naligaw kaming malayo sa iyo at namuhay sa kasalanan, nahabag ka po sa amin at inibig kami. Nung hindi ka pa po namin nakikilala, ang Panginoong Hesus ay namatay sa halip namin. Sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo na tumanak, hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas kami mula sa hatulan at sumpa. Salamat Panginoon sa pagtulong sa amin na maunawaan ang iyong kamanghamanghang pag-ibig at sa pagbigay sa amin ng walang hanggang buhay at pag-asa. Sa mga oras na ito, kami na mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon-tipon sa harapan mo. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na papurihan ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, mapag-aralan ang iyong salita at makapagbahagi sa fellowship ng magkakasama. Naniniwala kami na kasama ka namin sa mga sandaling ito at pakiusap, tignan mo ang bawat isa sa amin, sa iyong mahabaging mga kamay ay ingatan mo ang bawat kaluluwa. Idinadalangin namin na gawin mo kaming buo at baguhin mo kami sa pamagitan ng iyong masaganang biyaya at salita ng katotohanan na nais mong ihayag sa amin. Idinadalangin din namin ang aming mga churches sa buong bansa at sa buong mundo, sa mga kapatid na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo maging sa gitna ng mga kahirapan, ang Panginoon nawa ang kumilos sa pamagitan nila. Magkaroon nawa ng dakilang gawain ng Panginoon kung saan ipinapangaral ang Ebanghelyo sa maraming mga naliligaw na kaluluwa tungo sa kaligtasan. Ngayon, katapusan ng mga araw, kung paanong papalapit ang araw ng pagdating ng Panginoon, taimtim naming idinadalangin na hindi nawa mailigaw ang aming puso ng mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Tulungan mo po kaming manatiling gising, mamuhay para sa iyong kalwalhatian, at handa ang pananampalataya sa pagsalubong sa Panginoon. Baguhin at patadaghin mo nawa kaming lubos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng nararapat na salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran sa sandaling ito, pakiusap, ipahayag mo sa amin ang salita na nais mong ipakita, ang iyong banal na kalooban at tulungan kami kung paano kami nararapat na lumakad. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan natin sa ating mga Biblia, Unang Juan, chapter 4. Unang Juan, chapter 4, babasahin ko. Unang Juan, chapter 4, verse 9. Babasahin ko po. Unang Juan, chapter 4, verse 9 hanggang 12. Unang Juan, chapter 4, verse 9 hanggang 12. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Hanggang dito na lamang po. Basahin din pala natin yung verse 16 ng sabay-sabay. Verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang pinakabata sa mga alagad ni Jesus mula sa 12 ay si Apostol Juan. Sinabi niya mismo, ang alagad na minamahal ni Jesus. Siya ang pinakamamahal ni Jesus. At talagang
Talagang mahal at sinunod niya si Jesus. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay nagpapahayag ng napakalinaw tungkol kay Jesus. Yung Ebanghelyo ni Juan, ito ay isinulat upang ipakita na si Jesus ang anak ng Diyos at upang malaman natin kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung unang Juan, ikalawang Juan, at ikatlong Juan, ito naman ay nagtuturo kung paano dapat mamuhay ang mga nagmamahal kay Jesus. Nang ipinako si Jesus sa krus doon sa loob ng 6 na oras, naghiwa-hiwalay yung kanyang mga alagad, pero si Apostol Juan, siya ay nanatili at kasama niya si Maria, ang ina ni Jesus. Sinabi ni Jesus kay Juan, "Narito ang iyong ina," at sa pamagitan nito, gumawa ang Diyos nung bagong ugnayan sa pagitan nila. Sinabi ni Jesus, sinabi niya doon kay Juan, sabi niya doon sa Juan chapter 19 verse 27, "Narito ang iyong ina." Doon naman sa verse 26, "Babae, narito ang iyong anak." Ibig sabihin, itinuring ni Jesus na parang mag-ina sina Maria at si Apostol Juan. Mula noon, isinama na ni Juan si Maria at inalagaan siya. Kanyang ginampanan ng matagal ang ministry niya doon sa iglesia sa Efeso. Pinaniniwalaang kasama niya roon si Maria. Ang aklat naman ng Apokalipsis, ang huling aklat sa Biblia. Ipinaliwanag nito ang ikalawang pagdating ni Jesus, ang pag-asa ng mga Kristiyano, at ang mga mangyayari sa katapusan ng panahon. Kaya isinulat ni Apostol Juan ang Ebanghelyo ayon kay Juan, yung unang Juan, ikalawang Juan, at ikatlong Juan, gayon din yung Apokalipsis. Isinulat niya ang 5 aklat. At siya ang pinakamatagal na nabuhay sa mga apostol at nabuhay bilang ipinatapon sa isla ng Patmos. Inibig niya ang Panginoon at inibig niya rin ang Panginoon ng lubos. Kaya ang aklat na nabanggit ng tungkol sa pag-ibig, ito ay yung unang Juan. Kung titingnan natin yung mga talatang binasa natin, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. At nakita rin natin kung paano nahayag ang kanyang pag-ibig. At nakita rin natin kung ano ang dapat nating gawin bilang mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang nais ko pong ibahagi, yung mensahe ng may pamagat na isabuhay natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pagiging ligtas ay madaling salita at ang maging isang taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Sa gayon, ang buhay ng isang taong ligtas ay buhay na iniibig ang Panginoon. Dahil inibig natin siya, kaya sinusunod natin yung kanyang salita. Dahil iniibig natin siya, kaya nabubuhay tayo para sa kanya. Dahil iniibig natin siya, kaya iniibig din natin yung mga brothers at sisters. At dahil iniibig natin siya, kaya nabubuhay tayo ng hiwalay sa mundong ito. Doon sa unang Juan, chapter 4, verse 16, sinabi na ang Diyos ay pag-ibig. Oo, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang nito sinasabi na ang Diyos ay puno ng pag-ibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. Kaya sinasabi natin ang Diyos ay pag-ibig.
Ang talatang ito ang pinakadetalyadong nagpaliwanag o nagpapaliwanag ng pag-ibig ng Diyos. Sa salitang Griego, ang salitang pag-ibig ay nasa magkakaibang kategorya. Merong pag-ibig sa pagitan ng magulang at ng anak. Ito yung storge. Ang pag-ibig sa pagitan ng magkakaibigan o magkapatid ay philia. Yung romantikong pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at babae ay eros. Subalit, yung pag-ibig ng Diyos ay naiiba sa mga ito. Tinatawag natin itong pag-ibig ng Diyos o agape love. Agape, ang pag-ibig ng Diyos. Isang espesyal at natatanging pag-ibig. Isang banal na pag-ibig. Isang walang hanggang pag-ibig. Isang walang kondisyong pag-ibig. Sinasabi na iniibig tayo ng Diyos ng agape love. Naunawaan at sinampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya naman dun sa unang Juan chapter 4 verse 16, ang Diyos ay pag-ibig. Ang unang Juan ay nagsasalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos higit kaysa alinman sa mga aklat sa Biblia. Hayaan ninyong basahin ko ulit yung verse 9. Unang Juan chapter 4 verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa unang Juan chapter 4 verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Sa panahon ng lumang tipan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, mga himala, at ang gawain ng kaligtasan sa Israel sa pamagitan ng bayan ng Israel. Subalit, mula sa sambahayan ng Israel ay walang sino mang nakakita sa Diyos. Maging pagkatapos dumating ni Jesus at matapos isakatuparan ng Diyos ang pagliligtas sa kapwa ng mga tao o sa mga kaluluwa ng tao, walang sino mang nakakita sa Diyos. Kaya si Felipe, nalagad ni Jesus ay nagtanong sa kanya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sa puntong iyon, sumagot si Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya sa Juan chapter 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Sa pamagitan ng bugtong na anak, si Jesucristo ay ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili. Ang Diyos na hindi natin nakikita ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesucristo. Sa pamagitan ni Jesus, ibinigay niya ang Kanyang salita. Ipinakita ang pag-ibig at ipinahayag kung anong uri ng Diyos siya. Maging ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa pamagitan niya. Si Jesus ay naparito upang ipahayag ang Diyos. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, lalo na yung pag-ibig ng Diyos, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ang layunin ng pagsugo sa bugtong na anak ay upang bigyan ng buhay ang mga kaluluwang patay dahil sa kasalanan at mga paglabag. Upang bigyan ng buhay na walang hanggan at upang dalhin sila sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Dahil sa layuning ito, kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung dahilan. Sa verse 9, basahin natin muli yung verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay. Bakit? Dahil tayo ay mga patay. Bakit? Yung bawat tao
Nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay nahulog sa kasalanan sa pamagitan ng isang tao, si Adan. Mula sa ating kapanganakan, isinilang tayo sa kasalanan na buhay na hiwalay sa Diyos, nakatakda para sa paghukom at pagkawasak. Ngunit hindi niya nais na ang mga kaluluwang nilikha ayon sa kanyang larawan ay mawasak kundi tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya upang bigyan tayo ng buhay, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak ayon sa larawan ng tao upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Ang pag-ibig na inihayag ng Diyos at ang lahat ng bagay na kanyang ginawa upang iligtas tayo ay tinatawag na biyaya ng Diyos. Tayo ay naligtas ng ating maunawaan at sampalatayanan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya naman, sa Efeso chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang Diyos ay mayaman sa awa, ibig sabihin, puno siya ng habag. Kahit gaano karami ang kasalanan ng tao, ang kanyang awa ay hindi nagbabago. Kahit tumalikod tayo sa Diyos at gumawa ng masasama at naging parang kaaway niya, hindi niya tayo iniwan. Sa halip, nahabag siya sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Sa Efeso chapter 2 verse 5, maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Naliligtas tayo kapag naunawaan at sinasampalatayanan natin ang biyaya ng Diyos o sinampalatayanan ang biyaya ng Diyos. Sa biyaya, kayo ay naligtas. Sa Efeso 2:1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Si Jesus, siya'y naparito sa sanlibutan upang iligtas ang ating mga kaluluwa mula sa walang hanggang pagkawasak at upang dalhin tayo sa kaharian ng Diyos. Doon sa unang Juan chapter 4 verse 10, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Verse 10, sinabi rito, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Tayo ay tumalikod mula sa Diyos at namuhay sa kasalanan sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Paano natin iibigin ang Diyos? Hindi dahil sa tayo ang umibig sa Diyos. Nabuhay tayo sa kasalanang kinapupuotan ng Diyos. Sa Colossus chapter 1 verse 21, at kayo na mga dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa. Kapag ang tao ay nagkakasala, ang kasalanang iyon ay nagiging pagsalungat sa Diyos. Tayo ay naging kaaway ng Diyos at tayo'y noon mga kaaway pa. Pinatunayan ng Diyos o pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sinugo niya ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Yung pantubos, yun nangangulugang itong pagbabalik ng magandang relasyon. Mula sa pagiging magkaaway tungo sa kapayapaan. Dahil sa kasalanan, naging kaaway tayo ng Diyos. Nangyari ito dahil sa pagsuway sa kanyang salita at sa pagsalungat sa kanya. Sa halip na pumanig sa Diyos, napunta tayo sa panig ng kaaway. Ito ay ang dyablo. Bagamat isang kaaway, dumating si Jesus. Tinanggap niya ang parusa na para sana sa atin at ginawa niya ang paraan upang makipagkasundo tayo sa Diyos. Sinugo niya yung kanyang anak bilang pantubos para sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus, ay naalis sa atin ang pagiging kaaway ng Diyos. Ang pakikipagkasundo ay naisakatuparan. Doon sa verse 11, unang Juan chapter 4 verse 11, mga minamahal, kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Mga minamahal.
Ito ay ipinahayag sa mga nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos at naligtas. Isang napaka mapagmahal na pagpapahayag, mga minamahal. Si Apostol Juan, na nakaunawa ng lubos na pag-ibig ng Panginoon, ay tinatawag ang mga naligtas na nakaunawa ng pag-ibig ng Panginoon bilang mga minamahal. Kung tayo inibig ng Diyos ng gayon. Sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gayon na lamang ang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang Diyos na nag-iisa at tanging Diyos ay isinubo ang kanyang tanging anak na kapantay niya sa sanlibutan upang akuin ang hakol ng Diyos, ang sumpa at lahat ng kaparusahan na nararapat sa mga makasalanan. Kaya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, maging hanggang sa kamatayan bilang kapalit natin. Ngayon, pag-isipan natin ang tungkol sa tao. Halimbawa, meron kang anak na minamahal mo ng higit sa lahat ng bagay ang iyong tanging anak. Ngunit may isang masamang tao na naging kaaway mo at gusto mong mamatay na siya. Paano kung upang mailigtas ang kaaway mong iyon ay ibibigay mo ang iyong tanging anak upang mamatay sa halip mo? Walang pag-ibig na higit pa kaysa rito. Wala na po. Isipin natin ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Bakit? Upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kahit ang mga taong makasalanan na dapat maparusahan ay naligtas. Hindi na siya haharap sa kapahamakan, kundi tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Dahil minahal tayo ng Diyos sa ganitong paraan. Ito ay mensahe para sa atin na mga ligtas. Naunawaan natin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang dakilang biyaya, na si Jesus ay namatay para sa lahat. Tiniis ni Jesus ang matinding paghihirap sa krus sa loob ng 6 na oras at bago siya namatay, sinabi niya, natupad na. Natupad na. Anong ibig sabihin nito? Natupad na niya ang layunin niya, ang bayaran ng ating mga kasalanan at gawin ang daan upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, na isagawa na niya yung walang hanggang katubusan. Sa pamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, magpakailanman at sa pagwasak sa kapangyarihan ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay sa 3 araw. Pinatunayan niyang siya ang anak ng Diyos at ang Kristo. Ang salitang Kristo ay mula sa wikang Hebreo. Ito ay ibig sabihin Mesiyas na nangangahulugang Savior sa wikang Ingles. Sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng ebidensya na maaari nating sampalatayanan na siya ang tunay na tagapagligtas. Ngayon, sa mga naligtas, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kung gayon, ano ang tungkulin ng mga naligtas? Dapat tayong mag-ibigan sa isa't isa. Ito ay natural lamang. Natural lamang. Yamang ang mga naligtas ay nakarating na sa pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos at nagkaroon ng tiyak na pag-asa na buhay na walang hanggan at ng pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang pinakamalagang bagay para sa mga nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos ay ang ibigin ng isa't isa. Iyan ang ibig kong sabihin. Dapat tayong mag-ibigan sa isa't isa. Sinabi niya, walang sino man ang nakakita sa Diyos. Bagamat walang sino man ang nakakita sa Kanya, ngunit, kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananahan sa atin o nananatili o nananahan sa atin. Hindi ba't kamangha-mangha ang pahayag na ito? Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nasa gitna natin.
Sinasabi niya na ang Diyos na hindi nakikita ay nananahan sa mga nagmamahalan. Siya ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit na naunawaan kapag nagtitipon ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, kahit naiintindihan natin ang kanyang pag-ibig, hindi pa ito ganap sa atin. May mga makalamang pagnanasa pa tayo at may mga bagay na hindi pa naayon sa Diyos. Ngunit kapag iniibig natin ang isa't isa, unti-unti nating natututunan at nagiging ganap ang kanyang pag-ibig sa ating buhay. Kung ang isang tao ay nag-iisa, bakit pa niya maaari ba niyang magsulat ng salitang pag-ibig ng malaki? Isasabit niya ito at sasabihin, pag-ibig. Lalagay niya doon, pag-ibig. Napakagandang mensahe. Dapat tayong mag-ibigan. Dapat tayong umibig. Talaga bang magagawa natin iyon? Ano nga ba ang magagawa ng isang tao? Anong magagawa niya kung siya ay mag-isa? Ang pag-ibig ay nangangailangan ng mga taong may kakayanang magmahal. Iyan ang dahilan kung bakit ang pag-ibig ay unti-unting nagiging ganap. Gayon din yung pag-ibig ng tao, isang lalaki at isang babae, na dati hindi magkakilala, ngunit nagpakasal dahil sa pag-ibig. Pinagsisikapan nilang mahalin ang isa't isa at isang buhay ang pag-ibig na iyon. Kaya naman, unti-unti, lumalago yung pag-ibig tulad ng kasabihang, ang pag-ibig ay nahuhubog mula sa mga hinanakit. Ang pag-ibig ay nakabatay sa pag-uunawaan, pagtutulungan, pagtitiyaga, pagmamalasakit sa isa't isa ay ito'y unti-unting lumalalim. Kapag pumunta ka sa United States, maaari kang makakita ng mga tagpo ng mga kabataang lalaki at babae doon sa park na magkayakap o kaya naghahalikan. Ngunit sa totoo lang, hindi yun ganun kahanga-hanga. Bakit hindi na lang baka kasing nila gawin yun sa loob ng bahay? Tama ba? Ngunit yung higit na mas maganda kaysa roon ay ang makakita ng matatandang mag-asawang puti na yung buhok, magkahawak kamay at magkasamang naglalakad habang naglalambingan o nakaupo sa isang bangko, nagkakatinginan at masaya nagkukwentuhan. Ang tanawing iyon ay mas higit na maganda. Magkasama nilang hinarap ang lahat ng pagsubok sa buhay at pinalaki ang kanilang mga anak. Ngayon, sila na lamang ang natitira. Ang matandang babae sasabihin, mahal, hindi ka pwedeng mauna. Yung matandang lalaki naman sasagot, ikaw ang hindi pwedeng mauna. Dapat sabay tayo. Yun ang sasabihin niya. Parang ganito yung eksena dun sa pelikulang Ode to My Father. Maraming pamilya ang nagkahiwalay noong Korean War pero muling nagkita. Ang babae ay nagpunta sa Germany bilang nurse at yung lalaki ay nagtrabaho bilang minero. Kahit nahirapan sila, nagtagpo sila, nagpakasal, nagkaroon ng anak at tumanda ng magkasama. Nakakatuwa at nakakaantig ang kwentong ito, hindi po ba? Bakit mo ako pinakasalan? Ay, maganda ka. Parang hindi naman totoo pero masarap pa rin pakinggan. Pagkatapos, tinatanong naman ng matandang lalaki yung asawa niya. Bakit mo ko pinakasalan? Dahil mahal kita. Kahit hindi naman totoo, masarap pa rin pakinggan. Kahanga-hanga ang mga salitang iyon, hindi po ba? Habang tayo'y nabubuhay, unti-unti naglalaho yung physical at emosyonal na pag-ibig at nagiging dalisay tungo sa espiritual at personal na pag-ibig. Kaya naman, yung pag-ibig ay lalong nagiging ganap. Ganon din naman tayo bilang mga naligtas na mananampalataya.
Matapos tayong maligtas, saka lang naman natin nauunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Doon na lang natin na uunawaan ng higit. Kapag tayo'y nag-iisa, hindi natin maisa sa buhay ang pag-ibig. At wala rin tayong paraan upang malaman kung papaano umibig. Bilang mga naligtas sa mananampalataya, kapag tayo ay nagsasama-sama, pag tayo ay naglilingkod, at kapag ipinapangaral natin yung Ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos ay mas nagiging ganap sa atin. Opo, mas nagiging ganap. Sinasabi doon sa unang Juan chapter 4 verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Ibig sabihin, kung ang mga naligtas ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Nasaan nga ba ang Diyos? Hindi lamang siya naroon doon sa church building. O kaya naman ay nandoon sa prayer room. Opo. Yan yung sinabi sa Juan chapter 4 verse 12. Walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Ayon sa talatang ito, siya ay nasa gitna ng mga mananampalataya kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, naniniraan siya sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin at nangangahulugang unti-unti nating natututunan at nagiging ganap sa ating buhay ang kanyang pag-ibig. Opo, ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Unti-unting nating natututunan at nagiging ganap sa ating buhay ang kanyang pag-ibig. Sa Mateo chapter 5 verse 48, sinasabi, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano nga ba magiging sakdal ang isang tao gaya ng Diyos? Subalit, matapos nating matanggap ang kaligtasan, kapag tayo'y may pakikisama sa kapwa mga Kristyano at namumuhay sa pagsunod, ang Diyos ay sumasa atin at unti-unti niya tayong binabago ayon sa kanyang sariling larawan. Sa Galatia chapter 4 verse 19 sinasabi, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Naunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo at tinanggap na natin ang kanyang buhay. Ang larawan ni Kristo, na larawan ng Diyos, ay nagpapakita ng tunay na katauhan ng Diyos. Unti-unti, ang katauhang ito ay nahuhubog din sa atin. Parang mga anak na nagiging kahawig ng kanilang mga magulang habang tumatanda. Ganon din ang mga naligtas. Natututo tayo mula sa Diyos Ama at unti-unting nagiging katulad niya. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sa ikalawang Pedro chapter 1 sinasabi na maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang likas ng Diyos ay unti-unting nauhubog sa loob natin. Kaya naman yung pinakamalagang bagay ay maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at mabuhay sa loob ng kanyang pag-ibig. Gayunman, hindi pa natin ganap na naunawaan ang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya unti-unti. Gaya ng sinabi sa Efeso 3:18, natututunan nating makilala ang luwang, haba, taas, at lalim ng kanyang pag-ibig. Unti-unti natin itong nauunawaan. Tingnan nga natin sandali sa Efeso chapter 3. Basahin natin ng sabay-sabay, Efeso chapter 3 verse 18 hanggang 19.
Efeso chapter 3, verse 18 hanggang 19. Basahin natin ng sabay. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang magtarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kasama ng lahat ng mga banal. Ang buhay Kristyano ay hindi tungkol sa sariling pagsisikap na gumawa ng mabuti o mamuhay ng may kasipagan ng mag-isa. Ito ay dapat na gawing magkasama. Kapag tayo inaligtas, tayo ay nagiging iisa. Tayo ay iisang pamilya. Kapag tayo isinilang sa mundong ito, meron tayong tatay at nanay na nagsilang sa atin, pati na rin kuya, ate, nakababatang kapatid, tiyuhin at tiyahin. Tayo ay isang pamilya. Naiba sila sa iba, hindi sila mga ibang tao. Pagkatapos nating maligtas sa aspetong espiritual at sa ating buhay sa pananampalataya, natututunan nating makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, kasama ng lahat ng mga banal. Sa ating isipan, bilang tao, hindi natin lubos na maunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Ngunit, unti-unti nating nakikilala ang nag-uumapaw na pag-ibig ni Kristo. Ang makilala ay nangangahulugan unti-unti tayong nagiging kawangis nito. Ang luwang, haba, taas at lalim. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Yung lapad, yung luwang, gaano kaluwang ang pag-ibig ng Diyos? Sapat ang lawak ng yakapin ang lahat ng tao sa buong mundo. Ito ay malalim pa sa dagat. Deeper than the ocean, wider than the sea, higher than the heavens. Kaya't natutunan nating makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, kasama ng lahat ng mga banal. Yung luwang, yung lawak ng kanyang pag-ibig, yung haba, isang walang hanggang pag-ibig, yung taas, isang pag-ibig na bubaba mula sa kaitasan ng mga bituin patungo sa hamak na mundong ito. At yung lalim, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos na kanyang itaas kahit ang mga mahuhulog hanggang sa pinakamalalim na impyerno. Sa gayon, unti-unti nating naunawaan kung gaano kadakila ang pag-ibig na iyon, paunti-unti at higit pa. Ang aking idinadalangin na kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Sa pamagitan ng kapuspusan ng Diyos, unti-unti ang kapuspusang iyon ay nauhubog sa loob natin. Ano ang ibig sabihin ng mapuspos ng banal na espiritu? Hindi ito nangangahulugang tumanggap ng isang natatanging kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa papagaling ng may sakit, pagbuhay ng mga patay o paggawa ng mga kamanghamanghang himala. Sanip, ito ay ang mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Ang mapuno ay ang mapuspos ng salita ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Sa ngayon, nakita niyo itong tasang ito? 3/4 nito tubig. Tapos yung 1/4 nito, hangin. Ang kapuspusan ay ang patuloy na pagbubuhos ng tubig hanggang sa ito'y umapaw. Gaya ng sinasabi sa mga awit 23, umaapaw ang aking saro. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang umaapaw na biyaya at pag-ibig at ang kalagayang iyon ay pag-apaw iyon ay kapuspusan. Aking idinadalangin na kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang mapuspos ng banal na espiritu, ito ay mapuno tayo ng lubos na pag-ibig ng Diyos at mapuno rin tayo ng kanyang salita. Tingnan natin sandali sa Juan chapter 17, verse 23. Juan chapter 17, verse 23. Babasahin ko po yung verse 23. Verse 23. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Dito sinasabi, sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Sino ba ang pinakamamahal ng Diyos? Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Nang mabautismohan si Jesus sa ilog Jordan, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan.
Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ano ang maari pang mahalin ng Diyos higit sa sarili niyang bugtong na anak? Sinabi ni Jesus, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon naman minamahal ko kayo. Ang pag-ibig ang ito yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Si Jesus mismo ang ganap na paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos. Si Jesus mismo yung pag-ibig ng Diyos. Ang pahayag na sila'y iyong minahal. Kung paanong ako'y iyong minahal, ito'y nangangahulugan na tayo'y minamahal. Naunawaan po ba ninyo? Gaano nga ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Ipinahayag niya sa atin yung dakilang pag-ibig na ito. Dito ipinapakita yung pag-ibig ng Diyos. Yung pahayag na sila'y iyong minahal, kung paanong ako'y iyong minahal, nangangahulugan nito ng dakilang pag-ibig o kung paanong minahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ay gayon din niya tayo minamahal. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham, meron siyang maraming kayamanan. Marami siyang mga alipin at mandirigma. Nung madakip nga ang kanyang pamangkin na si Lot doon sa digmaan sa Sodoma, sinugo ni Abraham yung kanyang mga tauhan upang lumaban at palayain si Lot. Tunay na kahanga-hanga si Abraham. Marami siyang mga sundalo at kayamanan. Yung kayamanan ng panahon na iyon ay mga baka, kabayo, kambing, tupa, at marami rin siyang mga alipin. Gayunman, sinabi ng Diyos sa kanya, ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, pumunta ka sa lupain ng Moria at ialay mo siya bilang handog. Paminsan-minsan, si Abraham ay nag-aalay ng mga kordero sa Diyos bilang handog na sinusunog. Ngunit sa pagkakataong ito, yung kanyang anak, si Isaac, ay ipinanganak sa kanya sa edad na 100. Siguro mga nasa 12 to 14 years old siya nito. At lumalaking mabuti. Ngunit sinabi ng Diyos na pumunta ka dun sa lupain ng Moria, patayin mo si Isaac at sunugin siya bilang handog gaya ng kordero. Ang kahulugan ng handog na sinusunog ay ang ganap na pagsunog at paghandog sa Diyos. Ano ang sinabi ni Abraham? Diyos, hindi ko ito magagawa. Sinabi mo bang ihandog ko ang kaisa-isa kong anak sa iyo? Magagawa ko ang ibang bagay, subalit hindi ito. Diyos, bakit nagbago ang iyong isip? Hindi ito maari. Kailangan ko munang kausapin ang aking asawa. Pakiusap, bigyan mo ako ng panahon upang mag-isip. Sinabi ba ni Abraham ang mga ito? Hindi po. Hindi niya ito sinabi. Ang sinabi niya, oo, at hindi siya sumangguni sa kaniman. Kung sinabi niya iyon sa kanyang asawa, ano kaya sa tingin ninyo ang sasabihin niya? Nababaliw ka na ba? Sinabi ba ng Diyos iyan? Hindi yung salita ng Diyos, baka diablo ang narinig mo, hindi maaari yan. At kung sinabi naman ni Abraham, kahit na iyon ay salita ng Diyos. Kaya iaalay natin ang aking anak bilang handog na sinusunog, tapos sasagutin ng asawa, hindi, patayin mo muna ako bago mo gawin yan. Patayin mo muna ako. Kung gayon, hindi ito maaaring maging gawain ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 16 na hindi siya sumangguni sa ibang tao nang tawagin siya ng Diyos. Ibig sabihin, kapag may ipinagagawa ang Diyos, hindi na ito kailangan pag-usapan pa ng pamilya. Dapat tayong sumunod agad. Ganon din si Abraham. Nang utusan siya ng Diyos, hindi siya nagtanong o nagalindangan.
Kinaumagahan, agad siyang naglakbay papunta sa lupain ng Moria kasama yung 2 tauhan. At inabot sila ng 3 araw. Katulad ito ni Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay sa 4 araw. Si Abraham ay naglakbay rin ng 3 araw bilang pagsunod sa Diyos. Dala niya yung kahoy, yung apoy, at patanim para sa handog. Pagdating sa paanan ng bundok, iniwan niya yung kanyang mga tauhan. Kasi kung isasama niya sila, maaaring sabihin nung kanyang mga tauhan sa kanya, Panginoon, nababaliw ka na ba? At syempre, pipigilan siya ng mga ito at hindi niya matutupad ang utos ng Diyos. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac yung kahoy. Habang siya naman, meron siyang dalang apoy at patalim. Nagtataka si Isaac dahil alam niya kung paano mag-alay sa Diyos. Pero napansin niya na wala silang dalang kordero. Wala silang dalang kordero. Kaya nga doon sa Genesis chapter 22 verse 7, sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasa ng korderong handog na susunugin. Mahirap itong sagutin ni Abraham. Hindi niya kayang sabihin, ikaw yung iahandog. Siguradong napakasakit nito para sa kanya. Kaya naman sa Genesis chapter 22 verse 8, sinabi niya, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Pagdating nila sa Moria, nagtayo si Abraham. Ang tinayo niya ay dambana. At sinabi niya kay Isaac na siya yung iahandog. Kaya naman, pagkatapos niya na maihanda yung dambana, pagdating doon sa Moria, tinali niya na o pagkatapos na mabuo yung dambana, iahandog niya na si Isaac. Kaya naman, tinalian na niya si Isaac. Ama, higpitan mo yung pagkakatali sa akin. Kaya kahanga-hanga yung pagsunod ni Isaac. 14 na taong gulang pa lamang siya pero hindi siya tumutol. Sa halip, kusa siyang sumunod at naniwala na kung iyon ang utos ng Diyos, dapat itong gawin. Inilagay ni Abraham si Isaac sa ibabaw ng kahoy at hinawakan ang patalim. Nang handa na niyang saksakin ang kanyang anak, bigla siyang tinawag ng Diyos ng 2 beses. 2 beses po, Abraham! Abraham! Para bang sinasabi ng Diyos na tumigil siya. At sa Genesis chapter 22 verse 12, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kait sa isang anak. Sinubok ng Diyos si Abraham at pumasa siya. Paano niya nagawa iyon? Naniwala siya sa pangako ng Diyos na sa pamagitan ni Isaac, dadami ang kanyang lahi tulad ng mga bituin sa langit. Kahit namatay si Isaac, naniwala si Abraham na kaya siyang buhayin muli ng Diyos. Sa Hebreo 11:19, sinabi na itinuring ni Abraham na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao. Para kay Abraham, himala na yung pagkakaroon niya ng anak sa edad na 100. Kaya nagtitiwala siya na kayang gawin ng Diyos ang lahat. Ipinapakita rin ng kwentong ito na si Isaac ang sumasagisag kay Jesus. Ang binhi na kasindami ng buhangin sa dagat ay tumutukoy sa bayan ng Israel at ang kasindami ng mga bituin sa langit ay tumutukoy sa mga ligtas na mananampalataya. Kaya kahit na ialay niya yung kanyang anak bilang handog, naniniwala si Abraham na bubuhayin siya muli ng Diyos. Hindi ba't nakakamangha ito? Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Kapag nababasa ko ito, iniisip ko minsan, Diyos, ito ay medyo nakakagulat. Alam mo na kung gaano ka iniibig ng Diyos, kung gaano siya natatakot at naglilingkod sa iyo, at kailangan mo pa ba talagang subukin siya na ialay yung kanyang anak? Kung tutusin, alam ng Diyos ang puso niya. Ngunit, hindi nais ng Diyos na matakot si Abraham sa kanya ng kanyang puso lamang.
Nais niya na makita kung talagang natatakot sa kanya si Abraham at napatunayan nito ni Abraham sa kanyang gawa. Ito yung napatunayan ni Abraham sa kanyang gawa. Ano ang kagaya ng ginawa ni Abraham na pagpasa ng kahoy na sa kanyang tanging anak na si Isaac at pag-akyat doon sa lupain ng Moria? Kung tutuusin, ito yung eksaktong katulad ng pagpasan ng krus ng tanging anak ng Diyos patungo doon sa Golgota. Upang iligtas ang mga makasalanan, ipinasa ng Diyos ang krus sa kanyang tanging anak at pinahintulutan siyang pasanin ang lahat ng kahihiyan at pagdurusa. Gaano nga tayo inibig ng Diyos? Hindi lamang sa salita. Kung ang Diyos ay nagsalita lamang ng kanyang pag-ibig at hindi ibinigay ang tanging anak hanggang sa kamatayan, hindi natin matatanggap yung kaligtasan. Hindi lamang tayo inibig ng Diyos sa salita, kundi pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig lamang sa salita at dila ay huwad na pag-ibig. Sinabi ng Biblia sa unang Juan chapter 3 verse 18. Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ipinapakita ng Diyos kung gaano niya tayo iniibig sa pamagitan ng pagkakaloob ng kanyang tanging anak upang mamatay alang-alang sa atin. Kaya naman, kailangan natin itong laging isipin. Tignan natin sa Roma chapter 5 verse 8. Babasahin natin ito ng sabay-sabay. Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Basahin natin ng sabay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Na nung tayo'y mga makasalanan pa, nung tayo ay hindi pa makadiyos, sa verse 10 din, sinabi dito, sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway at ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Doon sa verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibig sabihin na ipinakita niya ang kanyang pag-ibig. Nung tayo ay malayo sa Diyos at nabubuhay sa kasalanan, nung maging mga kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay alang-alang sa atin upang tayo ay iligtas at dahil dito, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ang sabihing pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig, ito ay nangangahulugan na ipinakita niya ito. Sa Roma chapter 8, basahin natin ng sabay-sabay, Roma chapter 8, verse 32. Verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak. Si Jesus ay kapantay ng iisa at tanging Diyos. Sa Pilipos chapter 2, sinabi na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, siya ang nag-iisa at tanging anak ng Diyos. Kundi siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa atin lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin nito ay biyaya. Kung ibinigay nga ng Diyos yung kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan upang iligtas tayo, ano naman yung ipagkakait niya sa atin? Ito yung punto. Natanggap natin yung kaligtasan sa pamagitan ng nakakamanghang pag-ibig ng Diyos at ng kanyang biyaya. Hindi po ba? Ito yung ating natanggap. Sa Efeso chapter 2 verse 4 hanggang 5,
Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas. That great love, when it brightly shines into my heart, true joy is come. Ang dakilang pag-ibig na ito, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na inukol niya sa atin, ay napakadakila at kamangha-mangha na hindi natin kayang sukatin. Habang pinag-aaralan natin ang Biblia, unti-unti nating naunawaan ng higit at higit pa kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. Tuwing Mother's Day, inaawit ng mga anak, hindi po ba yung kantang people say the sky is high and lofty, but yes, I know something even higher, the grace of a mother who bore and raised me. It seems higher than the high and lofty sky. Inaawit nila ito ng mabuti, tama po ba? Naririnig niyo po ba yung awiting hinto? Subalit, pinapakinggan ba talaga nila? Hindi. Sila'y nagdudulot ng problema, hindi po ba? Kaya ang salitang iyon ay nagiging kasinungalingan. Sa gayong paraan, binabanggit natin ang pag-ibig ng nanay at tatay. Kung babanggitin lang natin na pag-ibig ng nanay, masasaktan syempre yung tatay. Kaya ginagawa natin mga magulang para silang dalawa. Tama po ba? Maging tatay o nanay man, gaano nga ba kadakila ang kanilang pag-ibig? Kapag naunawaan natin ang haba at taas ng pag-ibig, dapat tayong sumunod. Inawit natin ng mabuti ang himno. I love you more than ever before, truly loving my Lord who becomes my Savior. Dahil ang Panginoon ay namatay para sa akin. Inibig ko siya ng higit kaysa noon. Subalit, inibig ba talaga natin siya ng higit? Kung iniibig natin siya, dapat na makita ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung talagang nararamdaman natin ito, tayo'y kumikilos upang gumawa ng anumang bagay. Subalit, kung hindi, wala tayong gagawin. Hindi tayo sumusunod. Hindi ito pag-ibig. Tingnan nga po natin. Apocalypse chapter 1 verse 5. Sa tingin ko, dapat nating basahin ulit ito. Tingnan natin, Apocalypse chapter 1 verse 5. Apocalypse. Babasahin ko po doon sa chapter 1. Verse 5. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Basahin natin ng sabay-sabay. Doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Inibig tayo ng Diyos, inibig at pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo ay namahatay sa halip natin. At sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Mula sa kasalanan at katuluan nito, at binigyan tayo ng kalayaan, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa pag-ibig ng Diyos. Inibig niya tayo at sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Sa ibang salin ay sinasabing hinugasan niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ganito ito sinulat sa ibaba. Tingnan natin saglit sa ikatlawang Thessalonica chapter 2. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 16 ng sabay-sabay, basahin natin. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 16. Ngayon ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamagitan ng biyaya. Dito, yung ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamagitan ng biyaya. Inibig niya tayo at binigyan ng walang hanggang kaaliwan.
Hindi ba sinabi niya na bibigyan niya tayo ng walang hanggang katubusan ng kaaliwan at mabuting pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos? Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang lahat ng ito ay katuparan mismo ng pag-ibig ng Diyos, ng dakila at nakakamanghang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa. Tingnan din natin nga po sa Roma chapter 5 verse 5. Roma chapter 5 verse 5. Tingnan natin sa Roma chapter 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo at na ibinigay sa atin. Sino ang nagbigay daan upang maunawaan at manampalataya tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin? Ang Espiritu Santo. Nang dumating ang Espiritu Santo sa atin, tinulungan niya tayong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at sumampalataya dito. Kung hindi, hindi natin ito sasampalatayanan. Nang maunawaan natin tayo'y miserableng makasalanan sa harapan ng Diyos at masidhing nagnais na maligtas habang pinapakinggan natin ang Ebanghelyo, yung Espiritu Santo ang kumilos sa ating puso at tinulungan tayong maunawaan at sampalatayanan at sumampalataya doon sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tingnan din natin sa unang Korinto chapter 2. Basahin natin sa unang Korinto chapter 2, verse 12. Unang Korinto chapter 2 verse 12, basahin natin ang sabay-sabay. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ito ay yung espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng sanlibutan ay tumutukoy sa espiritu ng dyablo, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Ito yung Espiritu Santo. Aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbigay daan upang malaman, maunawaan at sampalatayanan natin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya. Yung Espiritu Santo ay dumating at tinulungan tayong maunawaan at manampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Ibinuhos niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Sa unang Juan chapter 4 verse 16 ang ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sino yung tumulong sa atin upang malaman ang sampalatayanan nito? Ang Espiritu Santo. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Espiritu Santo ang nagbigay daan upang maunawaan at sumampalataya tayo sa nakakamanghang pag-ibig ng Diyos. Linano ng Diyos yung ating kaligtasan at sa kasaysayan ng Israel sa lumang tipan, ipinangako niya na suguin si Kristo. Ayon sa pangakong ito, dumating si Kristo, namatay sa krus, muling nabuhay at isinakatuparan ang gawain ng kaligtasan. Pagkatapos umakyat ni Jesus, dumating yung Espiritu Santo at tinulungan tayong malaman at sampalatayanan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya ang Diyos Ama, yung Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo, ang tatlong persona ng Diyos, ay isinakatuparan ang gawain ng kaligtasan sa ganitong paraan. Sa Juan chapter 21 verse 15, Juan chapter 21 verse 15, verse 15, chapter 21 verse 15. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero.
Pagkatapos na muling mabuhay ni Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa dagat ng Galilea. Ito ay kung saan yung unang pagkikita niya. Ang muling nabuhay na si Jesus ay dumating at ang mga alagad ay nagtipon. Nang ihagis nila yung kanilang lambat, ayon sa salita ni Jesus, nakahuli sila ng ng 153 na malalaking isda. Nang dumating sila sa pampang, nakita nilang naihanda na ni Jesus ang almusal para sa kanila. Inihaw na isda at tinapay sa nagbabagang uling. Yun yung kanilang almusal. Inihanda na ito ni Kristo. Hali kayo at mag-almusal. Ito ang Jesus na namatay, ang Jesus na muling nabuhay. Gaano nga ba kagandang pangyayari ito na sa huli, ang Panginoon ay sumama sa mga alagad na nag-almusal. Napakaganda sigurong itinda ang pangyayaring ito. Kaya naman kung may alam na gumuhit, pakiusap, iguhit ninyo po ito. Hindi ba may mga brothers tayo dito sa church na marunong gumuhit? At pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi niya kay Pedro, Simon, anak ni Juan. Yung dating pangalan ni Pedro ay Simon, anak ni Juan. Siguro ang pangalan ng tatay niya ay Juan. Simon, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Ang dahilan ng pagtatanong niya ay nang gabing bago ipako si Jesus, sinabi ni Pedro, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Nang isipin ito ng ibang mga alagad, maaaring naisip nila na sa tingin ba niya, siya lang ang makakagawa nito? Hindi niya pinansin ang ibang mga alagad at nagsabing, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Ako'y sasama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan man. Sinabi ni Jesus, hindi. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ikakatwa mo ako ng 3 ulit. Hindi kita ipagkakaila. Kung kinakailangan mamatay akong kasama mo, hindi kita ipagkakaila. Subalit, nang siya'y dinakip na ng araw na iyon, nang si Jesus ay dinakip ng mga sundalong Romano, umalis lahat ng mga alagad, tumanga sila. Sinundan ni Pedro si Jesus dun sa malayuan. Tapos may nagsabi sa kanya, ikaw man ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. Hindi lamang 1 beses, kundi 3 beses. At sa harapan ng isang babae, sa harapan ng alinang babae, ay natakot siya. Nang ipagkaila niya si Jesus ng 3 beses, ay tumilaok ang manok sa ikalawang pagkakataon. Nang marinig ang tilaok ng manok, naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon at siya'y lumabas at umiyak. Sinasabi, nanlumo siya at tumangis. Maaring umiyak siya tuwing tumitilaok ng manok at marahil ay hindi na talaga siya kumain ng manok. Nagpakita ito ng kaduwagan, kahit na siya ang pangunahing alagad. Gayunpaman, pagdating sa salita ni Jesus, hindi niya iniisip ang panganib. Nang magsalita si Jesus, tumalon siya sa dagat at sinabi niya kay Jesus na lumalakad sa ibabaw ng ng alon. Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo rin na lumapit ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At siya ay agad na tumalon. Ganon katapang si Pedro, ngunit bakit siya biglang naging duwag? Pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sinabi niya kay Pedro, Simon, anak ni Juan. Bakit niya tinawag muli siya sa pangalang Simon? Magsimula tayo. Gaya ng una kitang tinawag sa tabi ng dagat ng Galilea. Magsimula tayo. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Dahil sinabi niya na kahit iwan ng ibang mga alagad, hindi niya iiwan ng Panginoon. Minamahal mo ba talaga ako ng higit sa mga ito? Marahil ay namula yung mukha ni Pedro, ngunit hindi pa rin malinaw na nalalaman ni Pedro na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, ang Kristo. Bagamat minsan ay nagpayag siya tungkol kay Jesus. Ngunit matapos mamatay at muling mabuhay si Jesus, ngayon ay tunay na siyang naniniwala
na si Jesus ang Kristo. Wala nang pag-aalinlangan ngayon. Nang sabihin ni Jesus, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sumagot siya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sa sandaling makita niya ang muling nabuhay na si Jesus, ngayon hindi na kita minamahal sa emosyon o makataong paraan lamang, kundi tunay kong minamahal ang Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Alam niya ang lahat. Pakainin mo ang aking mga kordero. Itinanong niya ang parehong tanong ng 3 ulit at sumagot si Pedro sa parehong paraan ng 3 beses, sapagkat ipinagkailan niya siya ng 3 beses. Kung siya ay hinayaan na manatili sa gayong kalagayan sa gitna ng mga alagad, siya ay tuluyang maitatabo. Sinabi niya na siya ang pangunahing alagad, ngunit duwag niyang ipinagkaila si Jesus ng 3 beses. Hindi dapat mangyari yon. Kinakailangang maibalik ang kanyang katayuan bilang pangunahing alagad. Kaya sa harapan ng ibang mga alagad, tinanong niya siya ng 3 beses. At si Pedro ay sumagot sa parehong paraan ng 3 beses at sinabi, Pakainin mo ang aking mga kordero. Ipinagkatiwala sa kanya ang mga tupa ng Panginoon. Handa ka na ba? Tinatanong tayong lahat ng Panginoon. Minamahal mo ba ako higit sa lahat ng bagay sa mundo? Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa ama, sa anak na lalaki at anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito ay nakasulat sa Mateo 10. Mga magulang at mga kapatid, mahal natin silang lahat, ngunit ano ang magagawa nila para sa ating mga kaluluwa? Maaari ba silang mamatay sa halip na tayo? Mayroon bang sino man na makakapagligtas sa ating mga kaluluwa? Walang sino man. Walang anuman kundi ang biyaya ng Diyos. Biyaya lamang ng Diyos. Tatanungin niya tayo, higit pa sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Higit pa sa inyong mga magulang. Higit pa sa inyong mga anak. Iniibig mo ba ako? Itatanong niya at kailangan nating sumagot. Kay Abraham sinabi niya, Kunin mo ngayon ang iyong anak. Sinabi ng Diyos ito kay Abraham, Kunin mo yung kaisa-isa mo anak na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ang isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kung tatanungin niya tayo ng ganoon, ano ang gagawin natin? Ang anak ng pinakamamahal natin, may handog ba natin sila gaya ng paghahandog ni Abraham kay Isaac? Hinihingi ng Diyos sa atin na ibigin siya ng higit pa sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ano naman yung isasagot natin? Ano yung isasagot natin? Kung paano si Pedro ay nagbigay ng parehong sagot ng 3 beses, ganon din tayo ay tinatanong ng Panginoon. Iniibig tayo ng Panginoon at dahil iniibig niya tayo, ibinigay niya ang gayong dakilang sakripisyo at biyaya at hindi lamang tayo inibig ng Diyos kundi ninanais niya ring tumanggap ng pag-ibig mula sa atin. Minamahal mo ba ako? Tingnan natin saglit sa unang Juan chapter 4 verse 19. Unang Juan chapter 4 verse 19. Basahin natin ng sabay-sabay. Unang Juan chapter 4 verse 19. Tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Minamahal ba natin ang Diyos o hindi? Minamahal ba natin siya? Gaano natin siya minamahal? Pag-uwi mo, lumuhod ka at makipag-usap sa Diyos. Panginoon, minamahal kita. Pagkatapos ay sasabihin ng Panginoon, gaano mo ako kamahal?
Ano ang isasagot ninyo? Hihingin niya sa atin kung iniibig ba natin ng Panginoon higit pa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Dahil unang inibig tayo ng Panginoon, kaya nating ibigin ang Panginoon. Higit pa sa lahat ng bagay sa mundo, higit nating iniibig ang Panginoon. Iniibig ko ang aking mga magulang, iniibig ko ang aking mga kapatid, iniibig ko yung aking mga anak, ngunit hindi ko sila kayang higit pang ibigin kaysa sa Panginoon. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Abraham, kaya mo bang ihandog ang iyong anak na si Isaac, ang iyong tanging anak na si Isaac? Opo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Siya ay pumunta sa bundok ng Moria at inihandog si Isaac. Hinihingi ng Diyos ang pag-ibig na ito sa atin. Tingnan natin saglit sa Juan chapter 5. Juan chapter 5. Juan chapter 5, verse 42. Verse 42. Verse 42. Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Habang nakikipag-usap si Jesus sa mga Hudyo, sinabi niya, subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ibig sabihin, wala talagang pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Nakikita ng Panginoon ang tunay na laman ng ating kalooban. Alam niya kung totoo ba ang pagmamahal natin sa Kanya o salita lang sa bibig. Kung minamahal ba natin siya ng buong puso at higit sa lahat ng bagay sa mundo nito. Sinasabi sa unang Korinto chapter 8 verse 3, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Alam ng Diyos kung sino ang nagmamahal sa Kanya. Nalalaman din niya kung gaano nila siya kamahal. Sinasabi sa Mateo 22 verse 37 hanggang 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Maging sa mga utos na ibinigay sa mga Israelita sa lumang tipan, sinabi sa kanila na ibigin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas, at buhay. Iyon ang unang utos. Ngunit sino nga ba talaga ang nakagawa nito? Sa halip, sinubukan nilang gamitin ang Diyos. Kailan nga ba nila tunay na minahal ang Diyos? Sinabi nila, Diyos, ibigay mo ito sa akin. At kapag hindi nila natanggap, sinasabi nila, hindi naman ganun kadakila ang Diyos. Wala talagang tunay na pagmamahal sa Diyos. Ang pagsasabi ng mahal ko ang Diyos ay nakagawian na lamang. Nakagawian na lamang nila ang pagsasabi nito. Parang dun sa isang himno. Sabi dun sa himno, I love the Lord more than before. Talaga bang iniibig mo siya ng higit kaysa roon? I love the Lord more than before. Iniibig mo ba siya ng higit kaysa sa lahat ng bagay sa mundo nito? Tatanungin ka ng Panginoon na tanong ang iyong isasagot? Dapat kang sumagot. Hindi lamang tayo inibig ng Panginoon, kundi nais niya na tumanggap ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay dapat ibigay at tanggapin. Ang pagbibigay lamang o pagtanggap lamang ay hindi ganap. Dapat din tayong umibig bilang tugon. May isang himno. Sinasabi doon sa himno, Jesus loved me. So I love Jesus too. He descended to redeem me and died on the cross. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Tingnan nga natin saglit.
Sa mga awit, 145. 145. Awit 145. Verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay, mga awit 145 verse 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Pinoprotektahan ng Panginoon ang lahat ng nagmamahal sa Kanya. Pinoprotektahan ng Diyos yung mga nagmamahal sa Kanya. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan at ginawa tayong Kanyang mga anak. Kaya natural lamang na higit nating ibigin ang Panginoon kaysa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi ito espesyal na bagay. Ngunit kung iniibig natin ang Panginoon, sinasabi na pinoprotektahan ng Diyos ang lahat ng nagmamahal sa Kanya. Pinoprotektahan niya sila. Pinoprotektahan. Opo. Doon sa unang Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. Sinasabi nito, hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig. Opo, doon sa unang Pedro chapter 1 verse 8 to 9. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong inibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kahit hindi natin nakita si Jesus sa pamamagitan ng salita, ay naunawaan natin ang biyayang iyon ng Diyos at tayo ay naligtas. Inibig natin siya. Hindi lamang natin siya inibig, kundi nagalak tayo sa kagalakang hindi maipahayag at puspos ng kalwalhatian. Habang naunawa natin ang pag-ibig ng Diyos, tumatanggap ng kaligtasan at habang iniibig natin ang Diyos at namumuhay sa pagsunod. Sinasabi sa mga awit 18 verse 1, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. Bigkasin nga natin ulit ng sabay-sabay. Sabihin natin ng sabay-sabay. Iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. O Panginoon na naging aking buhay. O Panginoon na naging aking walang hanggang pag-asa. O Panginoon na naging aking kalakasan. O Panginoon, iniibig kita. Dapat natin itong masabi ng may katapangan. Dapat natin itong masabi. Sinasabi sa unang Juan chapter 3 verse 18. Sabi rito, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig sa salita lamang at sa dila ay huwad. Sino ang hindi kayang gawin ito gamit ang salita? Natanggap natin ang dakilang pag-ibig na ito, kaya natural lamang na ibigin natin ang Panginoon higit sa kahit ano pamang bagay sa mundong ito. Tignan nga natin sa ikalawang Korinto chapter 5 sa verse 14. Ikalawang Korinto chapter 5. Basahin natin yung verse 14 ng sabay-sabay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ano ang ibig sabihin ng humihimok? Ibig sabihin nito ay nadadala. Iniligtas tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo ay nabihag ng pag-ibig ni Kristo. Dapat manguna sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Humihimok ay nangangahulugan ang pangunguna na may kapangyarihan. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo ay humihinga at nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. At sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon,
ay makakatagpo natin ng Panginoon kapag siya ay paparitong muli at papasok sa walang hanggang kaharian. Na inudyukan ng pag-ibig na ito. Ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa makasalanang gaya ko, makasalanang masahol pa kaysa uod. Naiisip ninyo ba ito? Basahin nga natin yung verse 15 ng sabay-sabay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Siya, si Kristo, namatay para sa lahat. Upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanyang alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't ang mga nabubuhay ay hindi dapat mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Diyos, para kay Jesucristo na namatay at nabuhay na muli. Ang ating natitirang buhay ay dapat nating italaga sa Diyos at kay Jesucristo at dapat ganap na nakatuon sa Diyos at kay Jesucristo. Ito ay kinakailangan bilang Kristiyanong naipanganak na muli. Kung ating iisipin ang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin at namatay para sa atin, kahit mamatay tayo ng ilang daang ulit para sa Panginoon, hindi natin masusuklian ang biyayang ito. The grace you gave, in love I cannot repay, but with my weak heart and humble body, I will become the Lord's servant. Panginoong Jesus, kami ay sa iyo at ang Panginoon ay naging aming ulo. Opo. Tingnan natin sa Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. So, sahin natin ng sabay-sabay. Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay, tayo isa Panginoon. Walang sinuman sa atin, tayo na mga ligtas, mga naipanganak ng muling mga mananampalataya. Walang sinuman sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Tama po ba? Tama. Hindi na ito kailangan sabihin, ngunit ang iba sa atin ay nabubuhay pa rin para sa kanilang sarili at namamatay para sa sarili. Ito ay pagsalungat. Paano ang natubos na ay nabubuhay pa para sa kanyang sarili at namamatay para sa kanyang sarili? Dapat kong sabihin ito, na ang mabuhay at mamatay para sa sarili ay isang sumpa. Ano ang ibig sabihin ito? Pagkatapos na maipanganak na muli, ang buhay na ipinapamuhay upang suklian ang biyaya ng Diyos. Ito ay buhay na ipinapamuhay para sa Panginoon, na siyang namatay at nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Ang mabuhay at mamatay ay para sa Panginoon. Natural lamang ito. Binili ako ng Diyos sa malaking halaga. Sa unang Korinto chapter 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga. Sa ibang salin, sinasabi binili niya ako sa malaking halaga dahil ang kanyang tanging anak ang namatay para iligtas tayo. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Hindi tayo alipin ng ating laman o alipin ng sino mang tao. Tayo ay ang alipin lamang ni Jesucristo. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Siya ang Panginoon. Ang Panginoon ng ating Panginoon. Siya ang dapat maging Panginoon ng ating buhay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. Ito ang buhay Kristiyano. Nakikita ng Panginoon ang nasa ating puso at nalalaman kung gaano natin siya iniibig. Opo, alam ito ng Panginoon. Nalalaman niya ang nasa ating puso at nalalaman kung gaano natin siya iniibig. May isang konde, si Zinzendorf, ay isang tao na naipanganak na muli. Sinabi na nandoon siya sa isang German art museum at tumayo siya sa harapan ng painting ni Jesus na mayroong suot na koronang tinik habang nakapako at walang malay.
Doon ay merong nakasulat na, ginawa ko ito para sa iyo. Ano ang ginawa mo para sa akin? Ano ang nagawa mo para sa akin? Namatay ako para sa iyo. Iniligtas ko ang iyong kaluluwa. Ngunit ikaw, ano ang ginagawa mo sa akin? Si Zinzendorf ay lumuhod sa ilalim ng larawan na iyon. Siya ay walang tigil na umiiyak. Wala siyang tigil na umiiyak. Ito ay totoo. Iniisip niya, ang Panginoon ay namatay para sa akin at iniligtas ako. Ngunit ako, ano ang ginagawa ko para sa Kanya? Naunawaan niya na siya ay walang ginagawa na anuman. At bago siya tumayo, gumawa siya ng tipanan sa harapan ng Panginoon. Mula ngayon, ako ay mabubuhay lamang para sa iyo. Bilang konde, marami siyang kayamanan at sinuko niya ang lahat ng mga iyon. Nakipagkita siya kay John Wesley at magkasamang itinalaga ang lahat ng meron sila para sa pandaigdigang misyon. At para sa kanyang natitirang buhay, siya ay tunay na nabuhay para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Dapat ay gawin natin ang kapareho nito. Hindi po ba? Dapat nating italaga ang ating payak na kalakasan para sa Panginoon na tumubos sa atin. Marami pa sana akong gustong ibahagi ngayong araw, ngunit ipagpapatuloy ko ito sa susunod. Ngayon, ang matinding giyera sa Middle East ay kasalukuyang nagaganap. Hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Ang iba ay nag-aalala sa World War III. Mangyayari na daw ito. Gayunpaman, hindi pa ito mangyayari sa ngayon. Maaari ninyong sabihin, anong kapangasan ang nagpapahintulot sa akin na sabihin ito? Lalo na, hindi naman ako isang politiko. Ngunit, yung Biblia ang nagsasalita patungkol sa partikular na huling digmaan. Ang nakikita natin ay pasilip pa lamang, parang isang trailer. Nakakita na po ba kayo ng movie trailer? Preview. Ang kasalukuyang digmaan ng Middle East ay preview pa lamang ng huling digmaan. Magsasalita ako ng mas detalyado tungkol dito sa susunod. Ngunit kung ito lamang ay paunang sulyap, kailangan mangyari ang tunay na huling digmaan. Ito ay maaaring mangyari habang tayo ay nasa mundong ito. Hindi na ito magtatagal. Kahit sa araw na ito, ang Panginoon ay maaaring nang dumating. Meron ng mga tanda patungkol sa kanyang muling pagdating. Ang huling digmaan ay hindi patungkol na sa isang panig na mananaig laban sa isa. Dahil ito ay digmaan kung saan ang Diyos ay huhukuman ng mundo, ito ang labanan ng lubos na pagkawasak. Narinig natin na sa loob ng ilang araw, mayroong 3,000 na namatay sa Middle East. Gayunpaman, alalahanin ninyo na ang huling digmaan, ang lahat ay mamamatay. Ang araw na ito ay napakalapit na. Napakalapit na. Dapat tayo maging handa na humarap sa Panginoon at mamuhay lamang ng nararapat. Manalangin na nga po tayo. Ama naming mabangin sa langit, sumasampalataya kami at nagpapasalamat sa iyo. Sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, pinatawad mo ang aming mga kasalanan ng walang hanggan. Salamat Panginoon dahil tinanggap mo kami bilang iyong mga banal na anak at binigyan mo kami ng pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Nais namin ang aming buhay ay para sa iyo lamang, para sa iyong kalooban at kalwalatian. Gabayan mo kami, Panginoon, upang hindi kami mamuhay para sa sarili namin, kundi para sa iyo. Kung kami ay mabuhay para sa iyo, kung mamatay ay para sa iyo. Ikaw ang pumatnubay sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong kalwalatian. Dalangin namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.